Paano nga ba malalaman kung binat na yung timing chain ng ating mga motor? Tama ba yung Tagalog ko, binat? Yun bang masyado na siyang stretch? Sa akin, nag-check ako dito sa tensioner. Natanggalan ko tong dalawang ball. Yung mga tensioner kasi automatic kasi yan na tinutulak yung timing guide sa loob ng makina. So kung wala na siyang tension, kahit naka-full na siya, ibig sabihin, palitin na talaga yung ating mga timing chain. Yung iba gumagamit ng manual tensioner. Okay naman yan, pero pansamantagal lang. Kahit paano nahigpit yung ating timing chain at hindi masyadong maingay yung makina. Kaso ito kasi yun, nababago yung timing ng makina. I-check natin tong sa akin. Ayan, naka-top dead sa magneto. Tapos yung timing nito sa camshaft ay dapat straight dyan. Yung dalawang butas ng cam gear, ayan, lumihis ng kaunti. Baka magtaka kayo guys kung bakit ganyan yung cam gear niya. Kimco kasi ito, Racing 150 dito sa Taiwan. 4 valves, hindi ko lang alam kung may ganitong motor sa Pilipinas, no? Meron siguro, pero iba yung pangalan siguro. Na-overhaul ko na din to, kaso nakaligtaan ko i-check itong kanyang timing chain. So, lesson learn ito sa akin na dapat sa pagkalas natin or pag-overhaul natin na makina, dapat una natin i-check itong kanyang timing chain, no? Para hindi sayang yung airport at isahang bukas na lang ng makina. Napag-desisyonan ko na putulin ko na lang tong timing chain, no, gamit itong aking tools na nabili sa Shopee. So, sa pagpili ng chain cutter sa Shopee, no, wag itong ganito. Dapat itong ganyan yung piliin natin, guys. Kasi yung isa kasi pangputol kasi ng kadena yun. Mura lang yan, guys. 135 lang. So, ito na nga at putulin ko na tong aking timing chain, no. Maingat dapat tayo mag-cutting. At natsambahan naman na maingat talaga ako, kaya naputol ko na siya. At bumili na din ako ng bagong timing chain, no. 360 iyan. At syempre, putulin ko din to, no, para mapasok ko doon sa makina. Baka sabihin nyo, guys, na sobrang tamad ko. Kasi hindi ko na lang biniyak yung makina at ilagay itong timing chain. Kaka-overhaul ko lang kasi noon, guys, eh. Kaya tinamad na talaga ako, no. Kaya ito yung naging solusyon ko. Dapat pala maingat tayo nito, guys, no, kung gagawin natin ito. Kasi pag maputol itong timing chain habang na-under na tong motor soon, mawaskag talaga yung kahimtang ng ating mga makina dyan. Kasi mag-umpugan yung balbula at yung piston. Kasi itong timing chain ang nagdala ng timing na makina. So itong timing chain na to merong ibang kulay, no. Hindi ko alam anong ibig sabihin yan, pero dyan na rin ako mag-cut. Baka yan yung sign na dyan ako mag-cut. Malay ko ba kasi first time ko man tong gawin talaga. At ito na nga at maingat ko na siyang kinas. As in, maingat talaga ako kasi ayaw ko namang mag-backjob sa sarili kong motor. Tapos ayan na, nakat ko na siya. Pero dapat, iwan ko ano pangalan yan, dapat iiwan natin yung ganyan, o para hindi tayo mahirapan magkabit doon sa motor mamaya. Yung kabilang dulo ng bagong timing chain, itali natin doon sa lumang timing chain na nandun pa sa makina, no. Alambre ang ating itali para hindi maputol doon sa loob. Tapos hugtan natin ng maayos, no. Tapos kumuha tayo ng 70 na sakit, tapos ipaslak natin dyan sa magneto kasi iikutin na natin to. At hawakan natin yung timing chain para hindi mag-jump dun sa ipin-ipin dun sa loob habang iniikot hanggang mapasok na natin yung bagong timing chain. At huwag kalimutang ngumiti na para bang natutuwa tayo sa ginagawa natin. At ayan na, napasok na natin yung bagong timing chain kasi nakita ko na yung dinugtungan. Tanggalin na natin tong alambre at maingat natin idugtong na naman ulit tong bago. Dapat ma-shoot natin siyang maigi dun sa mga butas. Anim kasi lahat na butas yan pag shoot-shootan natin. Ayan na, at natsambahan ko naman na na-shoot siya kaagad. Tapos pikoin natin tong timing chain, dapat swabe siya na hindi. Ano ba Tagalog na naghawid-hawid? Basta swabe siya, tupi-tupiin. Tapos ayan na guys, yung dugtong ko parang walang nangyari. Kasi hindi siya halata at swabe-swabe siya, tupi-tupiin. Bago natin ikapit yung cam gear na, i-sure natin na nakapaak dun sa loob, sa mga ipin-ipin dun yung ating timing chain. Tapos pag okay na, mag-timing na tayo ng ating makina. Dapat naka-top dead center yung piston natin sa loob, no? Upaw naman tong magneto ko, no? Kaya nalibat na ako sa paghanap ng timing mark. Kaya kumuha ako ng screwdriver para makapa ko yung piston sa loob para malaman ko din na naka-top dead na siya. Pag ma-sure na natin yung piston na naka-top dead, ilagay na natin tong cam gear. So yung timing sa ganitong makina, dapat naka-align dyan yung butas ng cam gear. Ayan na, at align na, ilagay na natin yung lock. Tingnan natin yung sitwasyon ng ating tensioner. O diba, may tension na siya. Higpitan na natin yung lock, no? Doon tayo mag-alcontra sa may magneto, tapos higpitan nating mabuti itong 10mm na bolt dito. Ayan na, mahigpit na yan, nadulas tapos na. Tapos sa paglagay ng tensioner, no? Kumuha tayo ng maliit na flat screw. Tapos ikutin natin clockwise. Iikutin natin siya para hindi siya tutukod muna. Pag bitaw kasi natin ng flat screw, automatic yan kasi may spring, automatic na tutukod na dun sa timing guide. Ayun na nga, at ilagay na natin tong dalawang bolt. Tapos tanggalin natin tong flat screw, tapos na. Check natin yung timing mark sa magneto, okay. Tapos tingnan yung timing sa hindi na siya lihis tulad nung kanina. Yung timing chain, maaaring ito rin yung dahilan kung bakit anong tune up natin. Tapos nagtaka tayo, bakit ganito? Bakit hard start pa rin? Yun pala, lihis na yung timing. Kaya importante talaga to, no? Pag magpili tayo ng motor, tingnan natin. Pag naka-manual tensioner, tapos stock yung makina. Tune up na din ako nito, guys. So, no? Ang valve clearance sa makina na to ay 0.10mm. Intake at exhaust. Baka sabihin nyo, guys, bakit same na dapat mas malaki yung sa exhaust? Hindi na lang ako nagbuot-buot, guys. Kasi sabi ng internet, ang valve clearance ng Racing 150 ay ganyan nga. Yun lang, guys. So, thank you for watching.